lahat. Nandiyan na kayo kanina pa. Nakikita ako yung monitor na nandiyan na kayo. So, salamat po sa inyo dyan. At pasalamat po na nakarating tayo sa magandang araw na ito sa kabila ng pandemic. Ano? So, punta tayo sa ating lesson ngayon ayun, sa Hebrews pa rin tayo mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 20. Talking about counting the blessing, of Jacob muna. Okay? Magandang umaga po. Magandang araw sa inyo. Kaleda, Pawig family, ganun din sa Alpay, Parwan family. Gannaban, Lasam family, ganun din po ang Laporga family, Demata family. Ayun, Gaday, Silagay, Yadaw family. Ganon din sa Aguinaldo, Benyos, Karag family. Ganon din sa mga, Taguba, Yage family. Gandang salamat, magandang oras. Okay, basahin natin to. Nandiyan na kayo. Okay. Ngumiti naman kayo. Magandang araw na ito. Beautiful day. Ready, read. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. So, ang lesson natin ngayon ay tungkol sa concerning things to come. Pero count your blessing tayo ngayon, mga kapatid, no? Okay. So, count your blessing. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Kasi pagising nyo at you count your blessing, masaya ka. Di fact na nakakahinga ka pa. Blessing na yan. Okay. At nakikita nyo ako? Nakikita ako yung monitor nyo rito. Okay. Ganda. Ano po, mga kapatid? Nakaka-encourage yan dahil maaga kayo eh. Alam nyo mga kapatid, talagang ako'y natutuwa. Maaga kayo dyan, ha? So, mag-pray na po tayo. Heavenly Father, we thank you for all the blessings, the blessing of eternal life that we have received in Jesus Christ, your only begotten Son. Now, God, bless my brothers, my sisters now who are watching this program, and I pray that those who are not yet saved will be convicted by the Holy Spirit to accept Jesus Christ, the only Savior who can cleanse them from all their sins. I pray for Brother James Batong as he jot this lesson, that it will be a blessing to many and to millions. Bless those who are watching our Facebook, our YouTube, our television program at RBC. Bless RBC also and their staff, O Lord. And undertake, Lord, for Brother J.C. Gilon as he preached in their mission in West Amolong. Again, thank you for your goodness. Bless each one of us. Now, rebuke Satan's demons, and that you'll cover every home with your precious hand and precious blood, and every children of our members and their grandchildren will be protected from your powerful hand, O God, so that their lives will be preserved until you come. And speak to hearts now and use me, O Holy Spirit, together with faith as we manage these gadgets. In Jesus' name, Amen. Okay, kung nandiyan na kayo, punta na tayo dyan sa ating text ulit. Pansin nyo, sabi niya, Jacob was blessed by his father. So, hindi ho bawal na katulad ginagawa natin sa Pilipinas, wala sa Australia yun, wala din sa sa Amerika yung bless, di ba? Ngayon, bawal na yung mag-bless ngayon kasi may COVID nga. So, ang bless na lang, ganyan na lang po. So, we'll talk about the blessing of Jacob. Concerning things to come, sabi niya rito. So, we'll talk about 3 pointers lang, Sir James, Okay? At maaring maubos natin isang oras sa 1 point lang dahil maganda po na naintindihan natin to. Dahil sabi ng Bible, dito sa Romans chapter 14, verse 4, na oras na pinag-aralan natin yung Old Testament mga characters, ay magkakaroon tayo ng hope. Tignan yan, yan. Alright, ang sabi niya. Romans 15. Ayun. 15 verse 4. Ayan. Tingnan natin mga kapatid. Ayan. Tingnan nyo Kaya dapat pag-aralan yung Old Testament dahil meron tayong maaani o kaya mapag-aralan at makukung aral pag pinag-aralan natin ang Old Testament. Ready? Read. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures,
might have hope. Papansin nyo? Hope. Magkakaroon tayo ng pag-asa sa kalagitnaan ng pandemya na ito, mga kapatid. Ay, sabi ko sa inyo, kung isipin mo lang ang pandemic dito, talagang mararamdaman mo yung mga hangin na meron ng lumilipad COVID, kaya hindi na kami lumalabas sa bahay. Anyway, kung lalabas man kami, ay siyempre, kami ay nasa loob ng sasakyan. So maraming salamat po sa, Litawa, Dayan May Legacy. Nanonood ka, saan ka kaya yan? Sa Ripang? Sa Ripang. O kaya, Apayaw, tingnan nyo mga kapatid, ang dami natin taga-panood dito. Yung mga nga doon sa Manila. Pagkatapos yung mga Parawan, nandun pa sa Quezon, di ba? So, salamat po. Ayun. Siyempre, mga Darisan at Kabading family, maraming salamat. Nanonood kayo. Mag-pray kayo mga kapatid para aalisin na ng Diyos ang COVID, ibalik sa China. Sabi ko sa inyo, iba ang mga Chinese kasi. Gusto nila na tayo ay ma-COVID lahat para madali na lang daw nila kupkupin ang Pilipinas. Kaya mga kapatid, mag-pray tayo. Dahil iba na ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. I pray na sundin natin yung sinabi ni General Biason, retired. Alam, sabi niya, hinihintay lang namin ang boses ni Presidente kung anong masasabi niya sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Talaga tapang talaga si General Biason. Totoo yan. Pero alam niyo, yung sila General Biason at saka yung retired na lang, kasalanan nila na umalis si Marcos. Nag-RAM kasi sila. RAM. RAM. Reform. The Armed Forces Movement. Anong na-reform ba? Tuloy. Nandiyan ang China. Tignan niyo mga kapatid. Anyway, huwag niyong parating kay General Biason kasi matanda na yun Mamaya ay magalit pa sa akin. Okay. Now, counting the blessing. The blessing ay nandito pa rin tayo. Malaya tayo na hindi pa tayo pinagbabawalan na mag-broadcast. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, aayos lang yung YouTube kasi ni-block ako ng YouTube dahil ayaw nila mag-preach ako tungkol kay Abraham at Isaac. Mga kapatid, ayaw nila. So at least na-instate ako dahil nag-sorry naman ako. Ganun po yan mga kapatid. Sa Amerika, alam niyo sa Amerika mga kapatid, yung freedom of speech talagang hinaharangan na. Yun ang sabi ni Amir Tsarfati kasi inalis si Amir Tsarfati sa kanyang Facebook. Antakin mo yan. Alam niyo talagang satanic world na ito, iba. No? Maraming salamat po sa Sinopera, Somera, Florentino family na nanonood kayo. Now, number 1, Sir James, ay ganito. Counting the blessing in relation to Jacob ay number 1, posterity blessing. Posterity speaking ito When we talk about posterity, ito ay sabi ng dictionary na future generation or descendants. So, may blessing si Jacob na kahit man maliit ang kanyang pamilya, nung una maliit lang, pero naging marami mga kapatid. So, tingnan natin ang Exodus para makita nyo na konti lang talaga sila nung simula. Exodus 1:1, Exodus 1:1 at sundan natin sa verse 5. Kaya mga kapatid, maaaring sabihin nyo, maliit lang kami, ay alam naman ninyo yan, di ba? Kayo na mga membro dito, maliit lang tayo nung una. Nandyan kami sa harapan nila, brother, sister Darisa na nagko-congregate noon sa Eagle, Tapos later on, dun sa Tanggili. Ngayon, dito na, sa malaking lugar, Yan, kaya lang COVID, kaya nandyan lang muna kayo sa bahay nyo. Mag-text naman kayo para alam ko na kayo ay nanonood. Okay. Ito konti lang sila talaga. Now, these are the names of the children of Israel, which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob. Pero dahil may blessing sila, yun ang posterity blessing. Tingnan niyo sa verse 5. Kung ilan lang sila. Okay. And all the souls that came out of the loins of Jacob, ilan? Were 70 souls, for Joseph was in Egypt already. 70 lang, 70 souls.
Oh, kaya talking about the descendants that will come out of Jacob, ay talagang mamangha ka. Kasi ni-bless siya ng tatay niya. Kayo mga tatay ha, i-bless ninyo yung mga anak nyo, mga nanay. Okay? Alam niyo, meron kaming ritual dito noon eh. So, ang ritual namin ay ganito. Kayo mga nanay, kung meron kayong curse na binanggit sa mga anak nyo, ay tawagin nyo sila at mag-pray kayo. Kayo mga tatay, kung meron kayong curse na sinabi sa anak nyo, tawagin sila at ipatong yung kamay nyo sa kanilang ulo. Yun. Lord, sabi nyo, sa totoo, hindi ko alam na nung unbeliever ako sinumpa ko tong anak ko pastor, ano naman yung sumpa sinabi ko? Di fact na sinabi mo sa kanya na pakinggan nyo ito, narinig nyo, o hindi pa narinig, sinain ko lang. Sumpa na yun. Buti pa, hinulog kita sa bunto noon. Yung mga sumpa na yun. Pabigat ka sa buhay ko. Yan. Yan. So, tawagin yung mga anak nyo at sabihin nyo, anak, tawarin mo ako kasi sabi ng pastor na yan, naisumpa pala kita noon. Kaya hanggang ngayon, anak, kawawa ka. Lika anak. Ayun. Lord, sabi mo, inaalis ko po ang sumpa sa aking anak. Na mga sinabi ko noon, in Jesus' name, amen. Ganon din mga tatay, tatay. Tawagin mo anak nyo, sabihin, Lord, nasabihan ko yung anak ko. Nagsisisi ko na anak kita. Lord, patawarin mo po ako. At inaalis ko na po ang sumpa sa anak kong ito para pagpalain sila kasama ang misis niya, mister niya, at mga anak niya. Naapo ko, gano'n yan, kapatid. Okay, may nagulat dyan. Yan si Ate Glo. Cardenas Tangonan. Salamat, Ate Glo. At dyan kayo nagpe-pray, ha? So, Jacob was blessed by his father. Kaya i-bless yung mga anak nyo. Ang naririnig lang ng mga anak nung araw Oo. Walang alam kundi bobo. Hindi wag niyong sabihin. Lahat ng bata mang kasama, matalino yan. Don't you know that? Okay. So, posterity speaking, in relation to blessing, konti lang sila. Pero mga kapatid, pag ni-bless yan ng Diyos, anong sabi ng Job 8:7? Kaya meron tayong 2 points under number 1, Sir James. Okay, mamaya. Pero kunin muna natin itong mga verses na ito para maintindihan yung mga kapatid na. Kahit sabihin nyo, konti lang kami. Konti. Ganon din kami dito nung araw, di ba? Sister Tess at Sister Ruth, di ba? Sister, sino pa bang matatagal na dito na mga namod-mod-modan, ha? Di ba? Konti lang tayo rito. Anong nangyari? Lumawak. Kahit saan-saan na matatagpan Baptist, di ba? Sa Bela, Cagayan, Payaw, ganon. Tapos meron pa tayong bunga sa San Jose, di ba? Okay. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Ganun yan. Alam mo ba kung bakit mag-increase tayo? Kasi sumunod tayo sa Panginoon. At oras na sumunod sa Panginoon, papakinggan ng Diyos ang prayer natin para sa mga anak natin at pag inalis ng Diyos ang mga sumpa sa mga anak natin. Papakinggan tayo ng Diyos. Kaya panahon na para magsisi tayo mga magulang kung anuman ang mga sinabi natin na mga masasama sa mga anak. Huwag niyo sabihin mga anak mo na, negro o negra. Sabihan niyo yan na precious people kayo. Bakit? Abay, in the eyes of the Lord. Sabi nga ng Matthew, di ba, na pinatong ng Diyos ang kanyang mga kamay sa mga bata because they are blessed and the greatest in the kingdom of heaven. Kaya kung meron kayong bata dyan, they are the greatest in the kingdom of heaven. Yun ang dahilan kung bakit kayo ay pinagpapala ng Diyos. Totoo yan mga kasama. Okay, punta tayo sa Psalms 34. Kasi ang prayer nyo na alisin ang sumpa, nandyan yan, alisin ng Diyos yan sa verse number 15. Papakinggan ng Diyos prayer natin. Anong sabi ng Psalms 34:15? Para makita nyo rito na pag nag-pray kayo at naalis yung sumpa,
sa mga anak nyo, mga apo nyo, at blessing ang ipatong nyo dyan, ay papakinggan ng Diyos. At ano mangyari sa mga yan? Mawala ang sakit nila, hindi sila dapuan ng COVID. Ready, read. The eyes of the Lord are upon the righteous. Sa oras na ito. And His ears are open unto their cry. So, ganun po yan. Kung hindi nyo pa ginawa yung ritual na sinabi ko sa inyo, sa araw na ito, tawagin yung mga anak nyo at sabihin, anak, in Jesus' name, inaalis ko na yung mga sumpa na sinabi ko sa inyo. Dahil sabi ng Bible, the death is in the power of the tongue. Dahil mo yan. May sinabi ka ng sa anak mo na masama na demoralize na o nang nagtampo tuloy. Ngayon, verse number 16 ay ganito. Huwag nating gayahin yung mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Hindi nagbabasa ng Bible. Dahil may hangganan mga yan. Yung mga nang lalamang, nang aapi, nang bubuli. Anong sabi niya rito sa verse 16? Tingnan niya. Yung mga nang gugulang, talagang nandaraya, ganon. Kaya may mga tao kasi pag sila ay medyo tumatanyag, mandarayan sila ng lalamang, ng gugulang. Pero sabi ng Diyos, the face of the Lord is against them that do evil. To cut off the remembrance of them from the earth. So, tayo na nananampalataya sa Panginoon. At lahat tayo, na sumampalataya. Ay sabi niya, hindi tayo sumusunod sa mga taong masasama. Huwag tayong gagawa ng masama. Huwag natin gayang China, Kasi nakahula din sa China na after 7 years from now, ay malilipol din ang mga Chinese. Don't you know that? Ay, sabi ko sa inyo, kaya nga ayaw ng Chinese ang broadcast na ito kasi pag narinig nila, baka iba-black out tayo kasi hawak nilang NGCP, di ba? So, kaya lang kayo mag-alala dyan. Ang maganda sa atin, bago mag-take over ang China sa whole Philippines at whole Asia, wala na tayo rito. Kasi chapter 12 na yun sa Revelation. Dahil sa chapter 4 ng Revelation, chapter 4 verse 1, alis tayo rito. O nga pala, kayo na sinabihan ko, basahin ng Revelation. Kung hindi pa nabasa, basahin nyo. Dahil makita nyo doon ang mangyayari pag dating ni Jesus at alisin tayo. Muntakin nyo, wala na kayo rito. Pag nagkakaroon na ng deep impact, ibig sabihin mahuhulog yung malalaking bato. Wala na kayo rito. So, gagawin natin mga kapatid ay isipin natin yung descendants natin. Yung mga tao na connected sa atin either by affinity or by blood relationship. So, punta tayo sa number 1, Sir James. Number 1, I don't despise the beginning of small things. Or don't despise small beginnings. Okay? Don't despise small beginnings. Ibig sabihin, bata pa lang yan. Huwag ninyo kalimutan, di ba? Meron akong batiin dito Alam nyo ito si Lai Benios Carag Aguinaldo. Ang tatay niyan ay si Paredes, Mr. Paredes Carag. Na binigyan ako halaga yan, si Manong Paredes Carag. Sabi niya, Velasco, sabi niya, sama ka sa akin Longapo, mag-US Navy ka. So salamat naman. Maraming salamat kay Manong Paredes Carag. Wala ako rito ngayon kung wala si Manong Paredes Carag na anak niya ito si Lay. Asawa na si Manang Nati, Benios. Kaya Benios yan. Mrs. Aguinaldo na siya ngayon. Binigyan akong halaga. Kasi tapos ako mag-high school, hanggang doon na lang, umiikot-ikot na lang doon. Kasi wala nga, sasakyan, papunta Olongapo. Wala maglakad ka muna from our place to Cabugao, Cabugao to Lukban, Lukban to Lawag, Lawag to San Fernando, kailaman ng Ugsing, asawa ni Manong Henry. Alam niyo, may mga tao binigyan akong halaga mga kapatid. Pero nung bata ako, wala akong halaga. Sabi nga sa inyo 10 years old pa lang ako, pinapadala ako,
mag-alaga ng bata kahit saan-saan, doon sa Magduwang, doon sa Balat, doon sa Mount Wayang. Pagkatapos 12 years old, gano'n naman. Po. Pero tama pala sinanay ko ng Diyos, malayo sa magulang, para pagdating ng oras ay marami akong matutunan na yung adjustment pala. Kaya nagpunta ako sa Olongga po, hindi ako nagutom. Ano po? Yan. Maraming salamat po, Leah. Tuloy-tuloy ka lang makinig sa Word of God. Kung wala ka pang Bible, sabihin mo lang sa akin, i-text mo lang ako, para bigyan kitang Bible. At kung saan man kayo, kung halimbawa nandyan kayo sa Tuaw, meron tayong mission dyan sa Akusilian. Hanapin lang ninyo yung Akusilian Elementary School, katabi mismo. At hanapin ninyo yung Hinobeli family or Dawan family. Ganyan sila. O, Dawan. Dawan talaga. Dawan pala. Meron palang mga dawan dyan sa, ano yung pangalan nito? Yung pinibilhan natin, Faith? Oo. PCBS. Ay, hindi. Yung isa pala. Now, sa Karaya 410 tayo, Sir James. Pinagpipre ko si Sir James dahil narunong mag-outline to. Tingnan nyo, ha? Kaya binibigyan natin halaga mga yan. Po. Salamat sa mga tao na nagbigay ng halaga sa atin. Kaya kayo na pinaaral na mga auntie nyo, kamag-anak nyo, bigyan naman yung halaga. O, nakikinig kayo, ha? Kayo na binigyan ng halaga. Sino kayo noon? At say lang kayo noon, di ba? Sabi ng auntie mo, uncle mo, mag-aral ka. Ngayon, teacher ka na. Huwag ka naman makalimot. O, kaya hindi ko nakalimot kay Manong Paredes Carag. Yun. Ang sabi niya? Sa Karaya 4:10. Hey, ready, read. For who hath despised the day of small things? Sabi niya nga rito eh. Why? For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel in those seven, those seven, they are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. Ibig sabihin, nakatingin ng Diyos. Kaya, don't despise small beginnings. Ha? Tayo kasi kuminsan, porket yung tao mahirap, minamata-mata lang natin. Yung bang inaagaw natin yung kanila, po. Oo, alam niyo, meron akong mga nakitang tao ganun. Oo, pahirap lang kayo, kaya inagawan kita, sabi. Ang ginawa natin, hindi din tayo nang gumanti. Bakit gumanti ka? Mahirap nga naman. Daling ka sa korte, talo ka kasi mahirap ka lang. So, pare ka na lang. Kasi kung mamundok ka, samahan mo si Balweg, di maraming mabiyuda, maraming ulila, di ba? So, ano sabi ng Diyos? Vengeance is mine. Kaya hanggang ngayon, nandito ako na blessing sa inyo dahil nararamdaman ko rin yung mga binubuli, lilit-liit, at halos sa apakan ka dahil mahirap ka nga eh. Ngayon, ang ganda nun ay tutunan ko magbigay ng halaga sa mga tao. Kaya tingnan nyo ilan ang mga pastor ngayon na umangat ang buhay dahil nung dinala nagpunta rito yan, walang-wala din. Wala. Yung iba nga, ang papayat oo. Pero, ayun, tingnan si Pastor Darwin ngayon, heavyweight na, isip. Kasi, tayo naintindihan natin yung buhay mahirap. Kaya gusto din natin itaas yung iba. Kaya nga, don't despise, small beginnings. Mga kapatid, please lang. Kakita ka ng bata, maaring sabihin mo, ay walang alam yan. Walang alam yan. Tingnan nyo nga yung mga pinapalabas namin dito, walang kamay, walang paa. Meron pa nga dyan yung si Butchisit, hindi siya naging buwisit dahil naging preacher sa Australia, walang kamay, hanapin nyo yan sa internet. Nagpipreach siya ngayon at sabi niya, God has a plan, bakit nandito ako? Para ma-encourage ko kayo, sabi niya, kayo may kamay kayo, may paa kayo. Tapos, kayo? Nagtampo pa kayo sa Diyos. Samantala siya, walang kamay. Si Butchichit, yun yung pangalan niya. Butchikik, ayun. Basta hanapin niyo walang kamay. Narinig niyo ako, mga kapatid. Kaya wag na kayong ma-discourage. Bakit? May mukha kayo May mata kayo. Kakarinig kayo. May makakabasa kayo. May kamay kayo. Ay, sabi ko sa inyo. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, salamat po, may kamay ako. At bigyan kong lakas. Kaya, tingnan yung nangyari, di ba? Alam niyo yan, mga darisan, kapitbahay namin kayo noon, di ba? Walang-wala talaga kami dyan. Kumabit pa kami ng kuryente dyan sa inyo. Ngayon, nakita ng Diyos na pwede akong mapagkatiwalaan. Kaya,
totoo yan, no, kapatid, na talagang naging masaya si Inday sa akin. You know, ba? Nakakapalengke kami noon. Ako, tuwang-tuwan si Inday. Kaya si Inday lumabo yan. Ako, wag ko nang ipakita yung picture niya. Baka sabihin nyo, buhay pa si Inday kasi meron akong, tinetext. Okay, tuloy natin ito, mga kapatid. Number 2, Sir James. Before going to number 2, Sir James, ay ganito. Dito pala sa 1 Thessalonians 2:9, meron palang paraan dito para, we will increase, though thy beginning was small, yet thy latter end shall greatly increase, di ba? Dito sa 1 Thessalonians 2:9, ito pala ang susi. Kayo na may mga kamay, pag-iisip. Sabi ko sa inyo, Pastor COVID, kung ibalik ng Diyos na wala ng COVID, tamad pa rin kayo? Mga kabataan, please lang. Alam niyo, malungkot ako. Bakit? Kasi may mga kabataan tamad. Ano yung sabi niya, Apostle Paul dito? For you remember, brethren, our labor and travail. Tuloy natin, kayo mga kabataan. For laboring night and day. Mantahin mo yan. Because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Totoo yan. Di pa ako nagpunta dyan sa mga politician at humingi. Di ba? Brother Ralph, Brother Romnick. Salamat. Nandyan kayo. Rojas. Ayan. Salamat nanonood kayo. Ito ito lang sa araw na ito, ako'y malungkot dahil narinig ko na isa sa mga dalaga na nakisama na ay humiwalay sa kanyang inaasahan maging asawa. Ako pa naman mag-bless. Please lang kayo mga dalaga, pwede ba? Para hindi kayo malungkot, ay stay virgin, Kahit anong pangako ng boyfriend nyo, sige na, pakasalan. Wag. Kasi karamihan ng lalaki ayon sa Ecclesiastes 9:3, may evil heart yan. Nag-iipon lang yan ng trophy. Mantakin mo yan. Totoo yan mga kapatid. Kaya kayo mga babae naman, pag kayo ay talagang halimbawa, ginalaw na kayo, ay punta na kayo dun sa bahay ng lalaking yan. Sabihin mo sa magulang ng lalaki, ginalaw ako ng pogi na ito, kaya dito na ako. Tapos tawagin niyo ako. Ganon yan. Ganon, narinig niyo ako. Dahil dismaya. Kita ko yung mga bata. Kaninong anak to? Ayun. Yan, dalaga. Saan tatay? Hindi naman namin alam Ay, hindi naman Australia ito, mga kapatid, na bawat bata na ipanganak may $100 a week na sustento ng Australian government. Ano nangyayari? 4 piece. Hindi niyo ba alam? Aalisin na raw yung 4 piece dahil wala ng perang Pilipinas. Kaya sabi ko nga i-recall lahat ng mga sundalo at mga Navy, gawin na lang farmer kasi wala silang magagawa dahil magagawa ng mga yan? China, kalaban mong China. Sabi nga President Duterte, mamatay lahat yan. Bago man lang mamatay, dalhin na lang dito sa Cagayan at maging farmer dito sa maluwang na mga lupain sa Cagayan para may makain tayo. Kasi mga utang tayo sa China, tapos isweldo sa mga sundalo at Navy. Na yun naman, wala na. Kasi ang Army at Navy is for the defense of our country against outside aggressors. Ang mga police, sila ang magwardya sa peace and order dito inside. So, ngayon, at alam naman natin na hindi na ipadala ni President Duterte yung Navy natin at Army natin, Marines natin sa West Philippine Sea, di i-recall lahat yan para hindi tayo mangutang sa China at swelduhan mga yan. Mantakin na utang natin, malaki na mga kasama. Sabi nga ni Pacquiao, 12 trillion na trillion. Mantakin mo. At sabi ni Pacquiao, ang bawat ipapanganak na Pilipino ay may utang na 84,000 pesos. Yung mga naipanganak na meron ng utang na 100,000 pesos. Narinig niyo yan. At nakita niyo yung barko ng China, umikot na, pumunta sa Bengham Rice, sa East Philippine Sea yun Kasi West Philippine Sea sigurado na sa kanila. Bakit? Mischief reef, kanila na.
Ayungin Shoals, kanila na. Scarborough Shoals, kanila. Juan Felipe Rip, hindi sila alis dyan. Kasi sabi ng Chinese embassy, ambassador, amin yan eh. Amin yan eh. Kaya pansin nyo, isang araw, 2 missile ship ng Chinese Navy. Hinabol si Chara Zambrano, taga ABS-CBN. Punta kayo dyan mga kapatid. Totoo yan. So, nasabi ko lang yan. Bakit? Abay, ako ay nagsasabi ng katotohanan sa inyo. Kaya tayo mga believers, habang wala pa ang Panginoon, magsikap tayo. Day and night, sabi nga sa lesson natin, di ba? Okay, punta tayo sa 2 Thessalonians 3:10. Kaya please lang kayo mga dalaga. Kayo naman mga binata, nag-aaral pa kayo, huwag na kayo mangiligaw. Gayahin nyo si Gilon at saka si James Batong. Wala pang nililigawan yan, pero kung graduate na kayo at may trabaho na kayo, pwede. Di ba, Maynard Baral. Ayan. Tingnan nyo si pangalan nito. Si Anton. Nasa Japan na, di ba? Anton Chopilo. Wala pang liniligawan yun. Aywan ko kung baka meron na siyang liniligawan Haponisa. Hindi ko lang alam. Pero mga kapatid, sabi niya rito sa verse na ito, kinggan niyo ako. For even when we were with you, this we command you, that if any would not work, neither should he eat. Kita niya, kung nag-aaral ka pa lang, wala kang karapatan manligaw, you know what? Wala kang papakain sarili mo eh. Saka kumuha pagkain kay tatay at nanay. Nanay, tatay. Pagkatapos, wala kang trabaho mag-asawa. Tatay, nanay, walang gata si Junior. Bay, Junior mo yan eh. Kaya, please lang, pagkatapos paiyak-iyak kayo dyan, kayo ay, saan kayo kukuha ng pera? Hindi nyo asawa, sinasamahan nyo. Ay, gawa kayo ng paraan para naman. Aalis na kayo dyan, punta kayo sa barangay chairman, tawagin magulang nyo, sabihin nyo, talagang pagod na ako rito. Sabi mo, nakikisabit lang ko. Ay, wag nyo gayahin yung dati namin gobernador, ha? Ano nangyari? Iyakan mga bata. Bakit? Kung buhay ang gobernador, okay lahat. Bakit? Maraming project. Naalala nyo si Tatang Rebilla, sa dami niyang anak, nagpatayan yung mga bata, di ba? So mag-isip-isip naman kayo. Please lang. Kayo mga anak na illegitimate, gawa kayo ng paraan para makakuha naman kayong sustento dun sa sa krame o kaya sa Ginaldo, ha? Mga sumabit lang ng mga anak. Please lang naman. Sinabi ko yan kay General ng pangalan Albano dito nung araw, sir. Sabi ko, may mga pulis na may kabit. Anong gagawin? Anong suggestion mo, Pastor? Di sabi, dalhin sa barangay, kuha ng certification, tapos krame, forward, para yung mga anak ng pulis sa ibang babae, meron naman, pangpaaral. Nakuha nyo. Nasabi ko yan sapagkat, alam nyo, bilang, lingkod ng Diyos, nakailang may solusyon yan eh. Mantakin mo yan, katulad yan. Yung veterano, namatay. US veteran namatay. Yung mga anak sa kabit, kawawa. Nung buhay pa, okay nang okay. Hindi natuto na mag-aral. Dahil hindi natuto na magsuwikap. Ano na ngayon? Na-involve na sa drugs. Taga Cordillera eh. Kaya hindi mo ubos-ubos yung Bariwanas, Cordillera. Bakit? Yung mga hindi nag-aral. Na inuna nila ang pleasure. Inuna nila manligaw. Pasalamat ako sa mga magulang ko. Sabi nila, kung dito ka mag-farm, matagili dito, kailangan marunong ka gumawa ng pantabas. Hawak ng palakol, maghawa ng lagari. Sige, linisan ang bundok. Kita ng magulang ni linisan ang bundok. Kasi ikaw na rin nagtanim. Katapos, pagdating ng September, nakapag-ani ka, sabihin anak, okay, magdala ka na ng hagdan. Bakit? Kasi kung gabi, dali ka ng hagdan kasi huwag kang dadaan dun sa pintuan ng liniligawan mo, dun sa bintana, para siya lang ang katukin mo. Kasi kung kakatok ka dun sa pintuan, nandun si tatay at baka tabasin ka. Ganon ang paraan namin nung araw. Ngayon, iba na. Chat na lang kayo.
Katapos magkita kayo sa palengke, yun na, mag-asawa na hindi kasal. Ay, sabi ko sa inyo, magagalit ang Diyos yan. Nasa Bible yan, sa Genesis 15:16, na mga Amorites, alam mo yung Amorites? Yung mga nagmamahalan na walang commitment. Narinig niyo? Oh. Kaya ang daming mga bata ngayon nakakalat, walang tatay. O maaring may nanay pero hindi nila tunay na tatay o hindi nila tunay na nanay. Saan kayo? Hindi naman pwede ang neutral. Alam ibig sabihin ng neutral? Kung sasakyan, hindi maka-atras at hindi abante. Pilido pa naman abante. Neutral ka. Kaya wala kayo makita. Ayun, si Pastor Lee Grelianyo, kaibigan ko yan. Tingnan mo, umaabante yan. Bakit? Tinawag ko ni Pastor Lianyo yung tatay, nag-praise ako doon. Ayun, nagpatayo sa malaking church, di ba? Si General Cortez, membro nila yan. So, tatay number 2, Sir James. Under number 1, posterity speaking, meaning, yung mga future generation ni Jacob, dadami yan. Yan ay sabi ng Bible, without vision, the people will perish. Ganun yan. So, punta tayo dyan mga kapatid. Sa number 2 ay ganito. Small beginning in the hand of God is sure to multiply. Small beginnings in the hand of God is sure to multiply. O, punta tayo dyan, ha? Genesis 17, 1 and 2. Kaya don't despise small beginning. Small lang talagang beginning ko. Don't you know that? Alam ni Mrs. Lolita Enciso Mingli ito eh. Salamat naman kay Ma'am Lolita Enciso Mingli. Kahit nakapaalang ako nag-aral noon, magmula first year hanggang fourth year, okay lang. Salamat po. At hindi niyo ako dinidespise. In fact, siyempre, kung hindi namin PMT, military training, siyempre, iniingatan ko yung aking anong araw yung tinatawag na kaki. Kaya kung hindi namin PMT, pwede naman, alam mo, mag-short nung araw papunta sa eskwelahan kasi meron din na mga panahon. Alam mo, nakitaan lang short ko. Short ni Manong Romeo Balunos. PC nung araw, alam mo yung short ko? Ako yata ang unang nag-short ng lampas ng tuhod. Ano po? Oo, totoo yan. Pero hindi ako dinispice. Hindi ko dinispice. Kundi, alam mo, binisita ko si Ma'am Lolita Enciso Mingli nung nandito na ako sa Tugigaraw. Dala ko yung corona. Sabi niya, Velasco, sabi niya, kasi yun ang pangalan. When I saw you, when you are studying, I saw that you will be a successful man. Sabi ko, how come? Please give me some sample. Sabi niya, you remember, sabi niya, when I gave the student an assignment, you are the only one who brought tilapia. Mantangin mo yan. Kasi, pasama. Sabi ni Ma'am Umili, tomorrow you will bring a fish. Any kind of fish, basta fish. Tama-tama, si Camelo at saka si Martin Balunos. Nangisda nung gabi, ako nagluto. Itinago ko yung 3 tilapia. Kasi ilalagay ni Ma'am Umingli sa bote yan na lagyan ng acid para sa aming biology class. Ako lang nagdala. Sabihin ko sa inyo, tinandaanan pala ako nung mistisa na yan. Pero lola na kasi ngayon, lola na, o kayo Mang Umingli dyan na nanonood, magpasalamat kay sa nanay nun na Lolita Enciso Mingli. Meron siyang nakikita sa akin noon. Talagang maganda. Hindi niya ako dinispice. Oo. Totoo yan. Salamat po. So don't despise people. Maring malit lang yan. Meron dyan Pastor Reggie, kung nanonood ka. Meron dyan na bata, ulila Alagaan nyo yan. Bakit? Pagdating ng oras niyan at maging piloto, ay sabi ko sa inyo, pipick upin ka niyan sa West Alcala ng helicopter, dalhin ka sa China. Di ba? Okay. Dilibre na yung motor mo Ulitin natin mga kapatid. Nagkwento lang ko mga kapatid kasi
Small beginnings in the hand of God is sure to multiply. Punta tayo sa Genesis 17:1 and 2. Ayun. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Yun ang susi dun eh. Walk before me, ha? Magpakabuti ka, magpakabanal ka. Bakit? Look at verse 2. And I will make my covenant between me and thee, and will, multiply thee exceedingly. Mga kapatid, hindi niyo ba alam? 90 years old, wala pang anak yan. Alam niyo kung ilang taon si Abraham nung nanganak? At sabi ng Diyos sa kanya, maliit ka lang, isa ka lang, at asawa mo si Sarai. 90 years old, sabi ng Diyos sa kanya, kayo na nadidiskurahe, medyo sabi, matanda na ako, senior citizen, paano pa kaya ako na pagpalain? Hindi niyo ba alam? Pwede kayo pagpalain ng Diyos. You know what? Palain kayo sa pagandang pag-iisip, maganda ang iyong kalusugan. Katulad sa akin, ang ganda ng kalusugan ko. Nag-multiply ang ministry. Mantakin mo, nasa Facebook tayo. At yun, nanonood yung tagagataran na nangatutuan, mga Acosta family. Nantakin mo yun. Nakita ko yan sa Facebook. Sabi niyo, palalawat. Hindi ko alam kung saan yun. Kaya tawagin ko si Pastor Tagyam. Alam niya sigurado, Pastor Bukel. Kasi taga-kataran mga yun. Tingnan niyo mga patida. So, small beginnings, in the hand of God is sure to multiply. Malinaw naman yung sa Bible. Kalbag tayo sa Genesis para makita nyo. Diba? Nilikas. Si Adan at iba. Okay. Diyan na kayo sa chapter 1 ng Genesis. Ayun. Ano sabi niya rito sa verse 27? 28 I should say. 28. Ano sabi niya? 28. And God bless them. Sige nga. Pag pinagpala ka ng Diyos, kapatid, hindi lang isa matulungan mo. Katulad ng mga membro dito, di ba? Mga membro kayo dyan, ha? Ilan natulungan natin? 2021, Antakin mo, 2 building ang nakita natin tumayo. Ang lalaking building yan. Pastor Reggie, punta kayo doon. Pastor Hernandez, punta kayo doon. 2021, COVID time. Remember, God will never be affected with COVID because He is great. At lahat yan hawak niya. Kaya kay mga membro, tuloy lang. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless them. God will bless you. Katulad nga sa akin. Alam naman ninyo, lalong-lalo mga kapitbahay namin dati, sila Sister Tess, Sister Ruth, Brother Ray, di ba? Alam naman nyo yan, di ba? Walang-wala kami yan. 6 months kami walang ilaw. Later on, kinabitan kami ga. Ano nangyari? Tingnan mo. Who will ever think magkaroon ka ng 1,400 square meters na lupa dito sa San Gabriel, di ba? Magkaroon ka ng mga membro ng tataas ng mayroon pang judge, mga engineer, mga doktor, di ba? Mga army, mga pulis. Tingnan nyo yan. Alam nyo yan. Sabi ng Bible, sa Jeremiah 27:5. Ang Diyos may-ari ng lahat. At pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, Brother Pastor Lianyo, meron kayong general na membro din, di ba? Ay, sabi ko sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos, di ba? Kaya, kayo dyan mga nanonood, mga umiiyak yung ibang nanonood dito, huwag naman kayong iiyak. Huwag niyo akong iyakan, tapos na yung iyak ko. Okay, thank you. Ano sabi niya? Sayangan natin ulit. I have made the earth, the man and the beast that are upon the ground. Sabi ng Diyos, by my great power and by my outstretched arm. Ano sabi niya? And have given it unto whom it seemed meet or fit or qualified unto me. Yun ang ibig sabihin na may tiwala bang Diyos sa iyo? Yun ang sabi palagi ni Pastor John Quinlan sa amin . Nagtitiwala kayo sa Diyos, pero meron ba kayong tiwala sa Diyos? Samantala sabi ng Diyos, prove me, sabi ng Diyos. Prove me. Ngayon, multiply. God bless them. And He is going to multiply small things. Even maliit yan sa kamay natin, mga kapatid. So, punta na tayo sa number 3 para matapos ko itong point number 1, Sir James. Di ba sabi ng Diyos, marunong ang Diyos addition, alam niyo, di ba?
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Totoo yan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, God will give the increase. Ni-increase tayo ng Diyos. Ano nangyari? Mga foreign missions nga na kahit papaano, alam ni Brother Jun yan, di ba? Nagbibigay tayo dun para makakain man lang sila. May bigas sila. Dun sa Zambia nga, sabi niya, nakita namin yung pastor, salamat naman, ni-increase yung support namin. Kasi dati-dati konti lang. Ngayon, milyon na pala yung palit nila. Kaya, nga pala si Pastor Manuel sa Bangladesh, nanonood sila. Don't you know? Taga-La Union yan, Ilocano yan. Kahit papaano napapadala tayo. Sabi niya, Pastor Dicasio, salamat po sa mga membro. Bangladesh, nakawin siya ng kernel na Bangladeshi soldier. Alam niyo, dinadala daw sa campus siya at nagtuturo. Tingnan niyo mga kapatid, kahit papaano, meron tayong part doon. Yan ang sinabi ng Panginoon sa atin, di ba? You go into all the world. Kaya, nakakakain pa rin tayo dito sa lugar natin. You know why? Kasi sabi ng Diyos, when we seek first the kingdom of God, righteousness, all these things shall be added unto you. At sabi niya, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kasi business ng Diyos nga yung to seek and to save that which was lost. Ngayon, tayo ay may part doon na sabi ng Bible na we are co-laborers with God. Therefore, talagang pagpalain tayo ng Diyos. Ganun yan mga kasama. Alisin yung sakit sa katawan natin para imbes na ibili natin ng gamot, ibigay natin sa missions. Don't you know? Sabi nga ng isang missionary, God has only one son. Only one and only begotten son, and He sent it as a missionary to the world. Kaya gawin natin kasi wala naman tayong missionary na anak. Tutulong tayo sa mga missionary. Tulad yan, meron nga gusto punta dito sa Tuguegarao, COVID. Sabi niya, I want to preach in your church kasi lalabas ako, papunta ako sa Taiwan. Taiwan niya tayo. Taiwan. Kasi bago daw kunin ng China ang Taiwan, dapat maraming masave. Sabi ko, huwag muna kang punta dito, COVID. Pero ilistanin natin yan sa ating mga supporting missionaries. Totoo yan, mga kapatid. Bakit? God has only one son, and He sent it as a missionary into the world. For God sent not His Son into the world, not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ganon yan, ang kasama. So, sabi niya nga songwriter, He left the splendor of heaven, knowing His destiny. Was the lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for me. Ganon niya mga kapatid. So, number 3, under number 1 pa rin sa posterity blessing. Don't limit the God of creation. For until today, He is still the same. Ulitin ko. Minsan kasi, nung araw lang yan. Nung araw, ito nga, nandito ako nagsasabi sa inyo na talagang maraming blessing. Pastor, anong blessing? Spiritual blessing. You know why? Nakakapag-preach pa ako. Meron pa akong coherence na mag-advise sa inyo. Sabihin ko sa inyo, sige mga kapatid. Bakit? Meron tayong mga loved ones, descendants, sabi ng posterity mga kamag-anak na sabi ng Bible, thou shalt be saved in thy house because what matters most after this life, kapatid, ay madala mong loved ones mo sa heaven. Ganon yan, thou shalt be saved in thy family nga ibig mo sabihin, ikaw lang masave. Abay, kapatid ko naintindihan mo yung sabi ng Luke 16, that this man died and was buried, and in hell he lifted up his eyes being in torments. And doon na siya sumigaw. Nasabi niya, totoo pala may impyerno. At sabi niya, pwede ba magdala si Lazarus ng tubig? Dalhin niya sa dila ko. Wala na. Bakit? Hindi nakinig na meron tubig ng buhay na tanggapin niya bago mamatay. Kaya gawain natin. Don't limit the God of creation. For until today, He is still the same. Ay, sabi ko sa inyo, ganda niya. He is still the same. Huwag niyong sabihin, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, may mga tao na bankrupt, don't you know that? Pero ang ginawa nila, nag-pray sa Panginoon pagkatapos may mga ginawa nila. COVID, itong COVID time na bankrupt lang wala talaga.
Ang ginawa nila, nag-humble na lang sila. Nag-humble na lang. Yung kuryente nila, pinawasan na nila. Ano po? Kung dati-dati, bawat lugar sa loob ng bahay may kuryente, sabi nila ganito na lang. Dito na lang sa sala may kuryente para isa na lang. O pag matulog na tayo, dalhin na lang ninyo yung flashlight. Ayun, putan lang ispat. Yung chargeable na flashlight. Pagka nagluto naman, ano po, ay ganito na lang. Pwede gulay na lang. Pagkataas pang sahog na lang natin mga bola-bola na lang. Tapos, alam yung ginawa nila? Binental nila yung hindi kailangan. Yung television nila. Kaya nagka-karnal-karnal mga tao. Pwede ba? Yung mga television ninyo, wag na kayong manood television. Please lang. Magbasa kayo Bible. Ano ba kung sa television? Sa cellphone lang, dito na yung mga dito na yung mga updates, di ba? Saan ko napanood na hinabol ng mga Chinese Navy yung yung si Chara Zambrano ni taga ABS-CBN. Dito sa cellphone na, may update naman dyan eh. Hindi na yung kailangan TV nyo. Mamaya ma-TV pa kayo dyan. Anyway. Nanonood pala sa television sa RBC, sorry ha. Pero ang sinasabi ko rito, yung mga na-bankrupt na talaga, yan ang ibig sabihin. Hindi yung kayo na okay ang buhay nyo. Wag, okay lang. Meron kayong flat screen dyan, ang laki-laki pa sa parador nyo ha. Walang problema yon. Pero yung sinabi ko sa inyo na, kasi meron talaga na-bankrupt, wala na eh. Hindi na sila magtingin na mag-asawa kasi yung pagtingin sa misis niya, fried chicken na lang. So, binentahan nila. Alam yung nangyari? Nag-pray sila. Nag-testimony sila. Tapos maya-maya, naging tapat sila sa Panginoon. Ganon. Pagkatapos, later on, may nakilala sila sa church na, na nangangailangan ng geodetic engineer at civil engineer. At hindi lang kailangan ng welder. Dahil Christian sila, Christian din yung contractor doon sa abroad, tinawag, ayun, umangat. Alam niyo mga kapatid, ganyan ang sinasabi ko sa inyo na don't limit the God of creation. For until today, He is still the same. Alam niyo ba kung bakit sinabi ko God of creation? The word creation means from nothing to something. Ganun yan. Baka sabihin niyo, wala na. Hindi niyo ba alam sa Bible din yan, yung wala na? Tingnan natin sa Luke chapter 5. Luke chapter 5. Yung wala na. Wala na talaga. Wala na. Okay. Luke chapter 5. Sabi niya rito mga kapatid, kung nandyan kayo, mabasa niyo rito na ito si Pedro. Alam mo si Pedro, nagsasabi ng katotohanan to. Okay. Sabi ng Bible dito sa verse number 2. And then, sa verse 4 and 5. Verse 2 muna. Sabi niyo dito, Jesus saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and when washing their nets, turned into one ship, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and has sat down and taught the people out of the ship. And, to verse 4, now when he had left speaking, tanghali na, he said to Simon Peter, launch out into the deep, doon sa deep sea ng Philippines. Huwag na sa West Philippine Sea, naubos na yung isda doon, sabi niya. And let down your nets for a draught. Lahat ng lambat nyo talagang iladlag nyo at talagang, alam yung sabi ni Peter, Simon Peter answering said unto him, Master, we have toiled all the night. Taken nothing. Nothing. Nevertheless, sabi niya, ikaw may sabi tanghali na eh. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Isa na lang ay ihulog ko na lambat. Isa na lang, hindi nets. At thy word, sabi niya. Sinabi mo, Panginoon, sige na nga, pagbigyan na kita. Look at verse 6. Maliit ang pananampalataya ni Peter, pero ginawa niya. Kayo na may maliit pananampalataya, gawin ninyo. Pastor, maliit lang to eh. So what? Little in the hands of a mighty God nga eh. And when they had this done, ginawa. Kaya ang faith ay may action yun. They enclose a great multitude of pieces and their net begin to break. Ibig sabihin, nasisikuan na. Kaya tinawag yung ibang mga kasamahan and then sabi ng Bible dito, sa verse 7, tingnan nyo, sa verse 7.
And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. Umantag mo lang. Hindi lang sila ang nakinabang sa blessing. Yung iba din. Ganyan nangyari sa atin dito, di ba? Hindi lang naman tayo dito sa maliit na San Gabriel. Hindi. Ay punta. Alam niyo, kung maipon lahat yung mga bunga natin, mga kapatid. Baka mapuno yung Mamba Gym. Totoo yan, pero bawal eh. And they came and filled both the ships, ships plural, so that they began to sink. Kung minsan kasi mga kapatid, malit pa na pala tayo. Ships ito. God can fill your heart with many joys and blessings. Na magulat lang kayo. Bakit? Pag inalis ng Diyos yung mga sakit nyo, wala na kayong gastusan. You know what will happen? Naghihintay kayo sa rapture, masaya. Bakit? Dahil you did not limit the God of creation. Malinaw ho yan, mga kapatid. You did not limit the God of creation. Nagpe-pray na po ako. Kayo na sumubaybay. He is still the same, na yesterday, today, and forever. Ako nga ang showcase siya. Ako ang halimbawa. Sabi ko sa inyo noon nasa Bible school din ako. Sabi ng mga kaklase ko, wala yan, taga Cordillera yan. Wala yan. Nung nalaman isnag pa ako, hindi na isnag tawag ka. Snake na lang, snake. At least, hindi ako, traitor, hindi. Kundi, I walk perfectly before God. Yun ang sabi niya, di ba? Righteousness at all times. Ang sabi ng Bible. If you are going to purge yourself from this, you'll be sanctified, meet for the master's use, ready for every good work. Kaya katulad yan, nakikita naman niyo every Thursday, di ba? Ako nagtuturo sa mga pulis sa Region 2. Tama? It's because naghahanap lang ang Diyos mapagkatiwalaan, sabi ng Apostle Paul At ako pinagkatiwalaan ng Diyos sa inyo para magturuan kayo. At pag naturuan kayo, you became a blessing. Ano sabi niyo? My cup runs over. Kaya nga, count your blessing. Name them one by one. Because sabi ng chapter 12 na verse 2 ng Genesis, God will bless you and you will be a blessing. Ganun ho yan. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who are now a blessing to our country. And that's why this COVID is still being hindered by the prayers of your people and by their faith. So bless them mightily. Remove every sickness in their bodies, O Lord. And thank you so much for seeing my brothers, my sisters who had recovered, Lord, from COVID. And now they are now negative, O Lord. And I thank you for their text to me that they have now recovered. Now, God, please keep them safe. Help them to draw closer to you now. Do your will, because you said they will be willing and obedient, they shall eat the good of the land. Bless also our farmers, that this is the time that they will reap the harvest. And bless also those frontliners in the hospitals, Lord, the health centers, that they will be a blessing to our people, the nurses, the midwives, the doctors, the attendants, and also, Lord, for our government, Lord, that they will really deal with China according to international law. In Jesus' name, amen. I'll see you.